Sa magandang hapon mga kapatid. Muli po ay nandito po tayo sa ating Grace Everyday. Nasa panlima na po tayo ang ating paksa yung kahalagahan ng pagdalo sa church. Yun at po ating pag-uusapan po. Panlima po sa ating Grace Everyday. Tayo po yung manalangin. Salamat po Panginoon. Minsan pa kami ay nagpapasalamat. Turuan mo kami na maunawaan namin ang kahalagahan ng pagdalo sa mga gawain bilang bahagi sa iyong katawan. Tulungan mo kami na pahalagahan namin ang aming spiritual sa pamamagitan ng pagdalo ay matulungan kaming lumago. Salamat po Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, nasa panlima na po tayo. Ang ating pag-uusapan po yung ay kahalagahan po, the importance of the church. O bakit ba kailangan ang kahalagahan ng pagdalo sa mga gawain ng Panginoon. Ito po yung ating dadaanan. Panlima po sa ating pinag-uusapan. Una po ay dapat daw maintindihan ng bawat isa sa atin. Siguro iba alam na to pero sa mga first timer po kasi, kaya po natin ito ipapaalala. Especially din sa mga baguhan. Baka po sila hindi masyadong dumadalo sa mga gawain. So dapat malaman natin yung kahulugan ng church at bakit ang kahalagahan nito, bakit kailangan natin ng church. At kailangan natin maging parte ng church. Yun po yung binabanggit po rito. So, ang halimbawa po dyan ay katulad ng isang bagong silang na sanggol. Yung illustration po dyan. So, siya po ay nasa hospital. Siya po ay bagong silang na sanggol. So, ano po ba ang benepisyo ng simbahan, ano po ba na itutulong ito sa isang bagong silang na bagong miyembro, bagong mananampalataya na nakakilala sa Panginoon. Kung ang sanggol daw po ay nasa ospital ay kaya po nandoon ng sanggol ay para maproteksyonan, siya po ay kalingain, maalagaan at mapakain kasi nga po nilalagyan ng oxygen yung isang sanggol para po mapanatili na nabuhay yung bata sa kanyang pagsilang. So ang bagong mananampalataya kailangan po yan, kailangan ng proteksyon. Proteksyon po saan? Sa mga katuruan at maalagaan, no? Yung lalo ka pang lumago. Yan po yung trabaho, yun po yung kailangan para pagka dumadalo ka sa simbahan. At yung food po, ito yung tinatawag nating spiritual po, no? Pag dumadalo ka at nakakarinig ka ng salita ng Diyos, ito yung pagkain ng iyong kaluluwa. So, yun po yung mga kahalagahan kung bakit kailangan mong maging parte ng isang church. Daanan na po natin. Ano daw po yung dahilan kung bakit kailangan mo maging parte ng isang simbahan? Kasi ito po ay nakalagay sa Hebrew. Ito po ay pinapaalala na kailangan dumalo, sabi diyan. Wag daw kaligtaan na dumalo sa mga pagtitipon. At ito raw maging habit, no, laging ginagawa ng bawat isa para daw ma-encourage po yung bawat mananampalataya. At lalo na daw ngayon, malapit nang dumating ang Panginoon. Isa yun sa ating pinag-uusapan na maging handa. So kapag hindi ka nare-remind sa mga ganyan, medyo malaki po yung magiging problema ng mga mananampalataya. Nakalagay po sa Hebrew chapter 10 verse 25, kailangan mong dumalo sa mga gawain. Yan po kasi yung palalakasin ka, i-guide ka, tuturuan ka, and then aalagaan ka, pinapakain ka spiritually sa pagdalo mo sa mga gawain para sa Panginoon. At dahil nga po ikaw ay nakakilala na kay Kristo, ikaw raw po ay magiging parte ng kanyang katawan.
Sabi dito, now you are the body of Christ and each one of you is a part of it, no? Tayo daw po ay parte na sa katawan ng ating Panginoon. Maaaring ikaw ay mata, ikaw ay ilong, ako ay tenga, kamay, bibig, paa. Yan po. Nagpapartis kasi daw, si Jesus daw po yung ating head sa simbahan. Siya raw po yung head of the church. Siya nga po yung ating Panginoon. Kaya nga tayo naging parte. At kung ikaw ay parte na, makakabahagi ka. So, di ba, pag kumakain po ang lahat po ng katawan ay may nababahaginan. Sila po ay lumalakas, tumitibay, sapagkat sila po ay parte ng katawan. So, ganun din po tayo kapag tayo naging parte ng isang simbahan, ng ating church, lagi po tayong dumadalo at hindi po natin kinakalimutan. Magiging Kristiyanong matibay, tatag, at lumalago, at higit sa lahat ay, yun nga po, magiging mainam na Kristiyano. Kasi ang isang Kristiyanong hindi dumadalo ay, number one, magkakaproblema yan dahil hindi po siya natuturuan, hindi po siya naalagaan, hindi po siya napapakain spiritual. Yun po yung kahalagahan yan. So bakit daw po as church, no? Sabi po dito sa Ephesians chapter 1 verse 22, ginamit ng Diyos yung simbahan, ipinailalim niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan sa kanyang paanan. So yun nga po ang binabanggit po rito ay si Jesus po yung ating nakatataas sa atin bilang mga bahagi sa katawan. So, kailangan po natin magpasakop. Ayan. At diyan po binabanggit din po diyan niya, ano man lahi, ano man ang pagkatao mo, ikaw ba ay puti, ako ay itim. So, ano man daw po yan ay magiging bahagi ka sa simbahan. So, wala pong pinipili. Basta ikaw ay nagkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon, mapapabilang ka sa kanyang katawan. Lahat daw po nang tumanggap sa ating Panginoon, anumang bansa siya, ay siya na po ay mapapasama na sa pagtitipon. At anumang lahi, nagtitipon tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Yan daw po ang kahalagahan. No? Kaya nga po hindi mapapansin niyo, lahat po ay dumadalo sa isang gawain. Lahat ay may dinadaluhan sapagkat yun po yung pinakamagandang, pinakamainam na ginagawa ng mga mananampalataya. Ang maunawaan niya na siya ay parte ng isang simbahan, isang local church. Ito raw po ay, bakit nga raw po kailangan natin ng church? Sabi diyan. Una daw, para daw po maisaayos yung ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. Doon sa dadaluhan mong simbahan sa church, ay maituturo sa iyo ng tama yung iyong ugnayan sa ating Panginoon. So nakalagay po yan sa Ephesians 2:19. So mapangalagaan yung tamang relasyon sa ating Panginoong Hesus. Kaya meron po tayong church. At binabanggit din po rito to fulfill the needs for a fellowship. Yun nga po yung binabanggit kanina na kapag dumadalo ka ay naibibigay yung pangangailangan mo. Napapaalalahanan ka, napapalakas ka, naitutuwid ka. At higit sa lahat nga yung pag-aalaga sa isang mananampalataya. Yun po yung kainaman nun. Kasi kapag lagi kang dumadalo, marami kang natututunan. Yun po yung sa mga benepisyo nun. At may encourage ka sapagkat kahit na po maraming problema, ay dahil ikaw nga po ay may relasyon na sa ating Panginoon at ikaw ay kabilang sa isang simbahan, so yun po yung naidudulot nun. Napupunan yung iyong pangangailangan sa pamamagitan ng iyong pagdalo.
And then sabi dito ay ang ating spiritual ay magabayan ng mga namumuno, may mga takot sa Diyos. Kasi dahil nga po ikaw ay sanggol pa lang at nagsisimula pa lang, kailangan may maglilid sa iyo. At yan po ay inilagay ng Diyos para sa iyo nga ikalalago. So meron tinatawag na godly leaders, no, yung mga taong may takot sa Diyos, sila po yung inilagay sa iyo ng Diyos para mangalaga. Yan po ay nakalagay sa Acts chapter 20, sabi diyan na sila daw po yung mga ngalaga. Sila daw po yung titingin sa kawan ng Diyos. Sila daw po yung mag-iingat laban dun sa mga sisira. Kasi may mga, yung pong tinatawag na limbawa po rito, yung plak, no, yung isang, kapag ikaw ay may kawan, meron kang tupa, meron kang kambing, so sinisila po yan ng mga asong gubat, ng mga leon, ng mga tigre. Kaya nga po, kailangan pong mapangalagaan sila, sapagkat kung hindi po, wala pong magbabantay sa kanila, lapain po sila ng mga asong gubat. Ibig sabihin po ay, pwede silang ma-impluwensya ng mga malinturo. Yan po yung kahalagahan ng kailangan mong dumadalo. Marami kang maiintindihan at maunawaan patungkol sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, sa church, meron mga leader, godly leaders, sila po yung inilagay ng Diyos para sa atin. At ang sabi po rito sa Hebrew chapter 13, verse 17, obey your leaders. So, pag ikaw ay kasama na sa church, ikaw ay dumadalo, meron leader, no, kailangan mo sila sundin. Sa Hebrew 13:17, nakalagay po dyan, obey your leaders. Sila po yung inilagay para mangalaga sa iyo. Opo, kapag ang mga bata, di ba po, pagka sila po ay inaalagaan, kahit hindi po nila magulang, sapagkat sila ay bata pa, sila po ay iniingatan ng nag-aalaga. Sapagkat dahil po sila ay sanggol at kailangan pangalagaan, pakainin, asikasuhin, ganun po yung isang membro ng isang simbahan. Inaasikaso ka, inaalagaan ka, pinapakain ka, para dumating yung panahon na maging maayos yung iyong ugnayan sa ating Panginoon. So, ganun din po yung nangyari sa mga disciples, no? Sila daw po ay inalagaan ng ating Panginoon. Sila ay mga bago, sila ay tinuturuan, sila ay ginaguide ng Panginoon, sila ay pinapakain spiritually, at hindi lamang po spiritually, pinapakain din po sila ng Panginoon. At para daw maranasan daw po natin yung spiritual growth. Kasi kapag ang isang miyembro, wala po siyang inaatinan na simbahan, wala po siyang dinadalawang church, mahirap po siyang lumago. Hindi maaaring lumago ang isang miyembro. Kailangan daw po niyang ma-involve sa kailangan nating maranasan yung spiritual growth. Dahil nga po dito makaka-receive tayo ng mga instruction sa pamamagitan ng pagpapalakas sa atin, sa pamamagitan ng ating mga leaders na nilagay sa church. Sila po yung nangangasiwa sa atin. And then, binanggit din po rito, habang ikaw ay lumalago, kailangan mo daw i-exercise yung spiritual gifts. Sa Romans 12 po, nakalagay po yan. Dahil ikaw nga po ay lumalago, kapag ang isang miyembro ay lumalago, maiintindihan niya yung regalo sa kanya ng Panginoon. At ito daw po ay ini-exercise. Opo, laging isinasagawa para daw po makita yung paglago. Sabi diyan sa Romans chapter 12 verse 4 to 8. Sabi diyan, ang lahat po ay nakatanggap ng iba't ibang regalo. Ayon sa kaloob ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. Ang regalo ng pagpapahayag ng salita ng Diyos at yung regalo ng kakaibang pananampalataya. Ibig sabihin meron kang pananampalatayang kakaiba na makapagpadilat ka ng mga bulag, makapagpagaling ng mga may sakit, meron pong regalong ganyan.
At ang lahat po daw ay kailangang maglingkod. Kung pagtuturo, dapat daw ay magturo. So yung po kasi mga kasama na miyembro ng simbahan. So habang nagsisimula ka, nakikinig-kinig ka. At darating naman ang panahon na ikaw ay matututo at kapag dumating na yung panahon at yung tamang panahon, ikaw naman ang magtuturo. Sabi diyan. Kung paglilingkod, maglingkod. Kung pagtuturo ay magturo. Kung paghihikayat na palakasin yung mga kapatid ay gawin. Sabi dito. Mag-contribute kung pagbibigay. Magbigay ka daw sa nangangailangan. Ng buong sagana, no? Sabihin generous kang mapagbigay. Yan po ay ginagamit yan po ay regalo na ginagamit din po sa simbahan. Kasi meron po kasi may mga miyembro na may kakayanan tumulong financially, sila po ay tumutulong. And then kung ikaw daw po ay isang ang regalo mo ang natanggap ay pamumuno, leadership, let him govern, no? Maging mahusay kang leader para pamunuan itong simbahan ng Panginoon. And showing mercy, let him do it cheerfully. So, yan po yung ating mga kaloob. Dahil nga po ikaw ay naging membro ng isang simbahan, ikaw ay dumadalo, darating ang panahon na ikaw naman daw po, makikita mo kung ano yung ginagawa ng iyong mga leader, ay matututunan mo ang lahat ng yan. Lamang po, dapat po tayong magpasakop sa ating mga leaders. Kasi nga po sila po yung inilagay ng Diyos. Sila po yung nangangasiwa, sila po yung mga nangangasiwa sa simbahan. Sila po yung inilagay ng Panginoon. Napakahalaga po mga kapatid na ikaw po ay maging mapabilang sa local church, sa simbahan, na bahagi po ito po yung nilagay ng Diyos para sa bawat mananampalataya. Ikaw ay ilalagay niya sa isang local church para po mapangalagaan. Una, maproteksyonan, mapakain ka, and then mapangalagaan ka. Mahalaga po yan, mga kapatid. Dapat po ay makita po natin yan. Yan po yung ginagawa sa simbahan. Yun po mga kapatid. Salamat po, tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Bilang bahagi na kami ay mapapabilang sa iyong simbahan, Panginoon. Salamat po dahil kami po ay matututo, mapapalakas, at higit sa lahat ay lalago sa pangangalaga ng aming mga leaders, especially yung mga taong inilagay mo, Panginoon. Tulungan mo po kami na maintindihan namin yung aming part sa simbahan, Panginoon, bilang mga nakakilala sa iyo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa at patuloy na mag-support at dumalo sa mga gawain para lalo po kaming lumago at lumalim po yung pagkakilala namin sa inyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.